Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balad na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence na kung ano itong pasabog ni Atty. Topacio. Inimbitahan kasi ng NBI si Mike Defensor. So si Mike Defensor, hindi siya nagpunta sa NBI. Instead, ang pinapupunta niya ay si Atty. Topacio. At ito, kabibig, ito yung pasabog ni Atty. Topacio laban kay NBI Director Melvin Matibag. Naku po, paano to? Ang iba na Matibag, maaaring kasuhan. Nagbabala ang kampo ni dating Congressman Mike Defensor na maaari nilang sampahan ng reklamo si National Bureau of Investigation NBI Director Atty. Melvin Matibag kung magpapatuloy umano ang sunod-sunod na pagpapatawag at pagpapadala ng supina sa dating mambabatas. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, pinag-aaralan na nila ang posibleng paghahain ng kaso sa Department of Justice o Ombudsman dahil sa itinuturing nilang pattern of harassment laban sa kanyang kliyente. Kasunod ito ng hindi pagdalo ni Defensor sa pena ng NBI kaugnay ng allegation panunuhol sa mga testigo na tinaguriang Brave 18 na sangkot sa issue ng flood control scandal. Yan ang kabibig ha. Pinag-iisipan na ni Mike Defensor na kakasuhan itong si NBI Director Melvin Matibag. Naku po, parang lumala no? Dahil sa 18 ex-Marines na pasabog, nagkakunik-kunik na lahat. Sobrang gulo. Bakit hindi na lang hayaang magsalita ang 18 ex-Marines, imbestigahan, questionin sa Blue Ribbon Committee, para maihain ang kanilang mga dokumente kung meron man, at bahala na ang Pilipino ang humusga kung totoo man ito o hindi. Diba? At tama nga ang sinabi nato ni Baligon, kailangan mag-inhibit ni Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee. Kung for example, magpo-Blue Ribbon Committee si Erwin Tulfo, dapat yung mga politiko na nandun sa affidavit ng 18 ex-Marines, kailangan mag-inhibit sila. At meron pa palang kasunod na mga witnesses, may 14 Marines pa. At itong 14 Marines may mga ebidensya din. So sana itong mga politiko na mention ng 18 ex-Marines, ang 14 ex-Marines, maghanda-handaan talaga kayo. Kasi hindi talaga natutulog ang ebidensya at ang justice, ang hustisya. Nako, ito kabibig ha, pakinggan natin sa Atty. Topacio sa kanyang statement hinggil sa posibleng kakasuhan ng harassment si NBI Director Melvin Matibag. Ito kabibig, makinig tayo. Kung sakali. Ay pag-aralan po natin kasi ayoko nang i-discuss, it might be an idle exercise kasi mukhang sa tingin ko naunawaan naman ni Agent Raimundo at i-report niya sa kanyang hepe yung stand namin. At sana ay kahit papaano, paminsan-minsan man lamang ay gawin ni Director Matibag yung tama. Kasi may kasabihan na tayo, di ba? Even a broken clock is right twice a day. Pero baka makatsambang tama naman ang gawin. Ano yung nakikita nyo pwedeng maging basehan para panagutin naman po siya kung meron na? Yung harassment. Marami na po tayong mga batas na nagpaparusa sa government abuse of governmental powers. Pag-aaralan po natin yan, tignan po natin. Kung titigil na rito, we will let bygones be bygones. Ang akin lang mensahe kay Director Matibag, boss, tagal mo na naman sa mundo, mundo mas matanda ako sa iyo. Alam mo naman na ang mundo ay bilog. Huwag namang ganon. Hinay-hinay lang, petics lang, boss, kasi hindi habang panahon ikaw ay nasa poder. Correct. So, tingin niyo, sir, sino yung source ni Director Matibag sa 5 million? So, tingin niyo lang po. Hindi ko alam eh. Sinasabi nila, yun lang sinasabing ni Jan, yung biyanang hilaw. Yun naman nakita namin, redacted naman. Ayaw naman niya sabihin. Doon na niya sabihin. Pakita niya yung affidavits ng mga at sinabing sinusuhulan daw sila, sasagutin namin. Doon na lang para hindi magulo.
Attorney, last time sinabi niyo po na kung magtutuloy-tuloy na ay posible yung kasuhan. Saan niyo po kakasuhan if ever pa? Yun nga ang problema. Saan po kung sakali? Dapat ito, since public official siya sa ombudsman, o sa DOJ, administrative, ang problema nga, sinira na nga yung ating mga institusyon. Sumbungan ng bayan yung ombudsman. Anong nilagay nila? Tutak ng pamahalaan. Okay. Obvious naman yan eh. Ako, yung sinasabing hindi ganito, kalokohan naman yan. Yun ba? I mean, magtatalino naman tayo mga tao. Alam naman natin kung ba't nandyan si Poying Remulla sa ombudsman. Para wala na tayong mapagsubukan. Kahapon lang na-dismiss yung plunder case against kay Ralph Recto. Pero sa mga kalaban ng gobyerno, katulad ni si Bong Revilla, malversation, wala namang malversation. Si Jinggoy, pinakulong nila dahil lamang kumontra sa kanila. Pumunta sa block ni Cayetano, kitang-kita naman natin ang ginagawa. Bukod po kay Director Batibag, meron pa kayong ibang pinag-aaralan posibleng kasuhan. Siya naman ang nasa head ng agency. So by command responsibility, he should be like. Wait for a minute. Para yatang biglang tumahimik na yung mga ikakakaso kay Chis Escudero. Ituloy niya ang kaso ni plunder, mga ang corruption. Parang biglang tumahimik. 'Di ba? Dapat sana ngayong this week, 'di ba? O si Jinggoy. Ano nangyari? Ang bilis lang. Pinakulong na. Si Cheese, bakit biglang tumahimik na? Agoy. Liable for all the acts of the agency. Siya nakapirma eh. So directly sa Pero alam ko naman di siya natatakot kasi kakampi nila ang ombudsman eh. Yan ang problema sa Pilipinas ngayon, di ba? Yan. Walang kinakatakutan kapag ang mga opisyal natin begin to act with impunity because alam nilang walang liability kasi kakampi nila lahat ng sumbungan. That is when chaos, that is when the breakdown of our government starts. Oh, yun kabibig. Ito naman ang komento ng ating mga netizen hinggil dito. Basahin natin ha. Kaso yung ombudsman bendalo. Malamang ibasura lang yan. May naipanalo na ba ka na bang kaso? Saan naman tayo pwedeng mag-file ng kaso sa NBI, sa DOJ, sa ombudsman? Hawak lahat niya ng maleta gang from Mike Legaspi. Kasuhan nyo na yan, please. Di po yan papasa sa ombudsman, sir. Ano nga, karekto nga, binasura ng ombudsman. Sa ICC pwede. Sabi ni Edwin Cordova, kung pwede sa Supreme Court Justices na lang uban puro man makurap. Ang tanong, idol, hawak din nila ang ombudsman at DOJ. Kasuhan na ng matibag ang hambog na yan. Yan ang tunay na attorney na astig, hinay-hinay lang boss, bilog ang mundo. Which is true. Diba? Hindi naman po, puwerket kayo ay nasa power ngayon, kayo lang palagi. Pero remember, yung sinabi sa Senator Amy Marcos na posibleng magkaroon ng CONAS. Hoy! Maghahanap talaga sila ng paraan na magkaroon ng CONAS, mga kabibig. Uy, ano ba naman yan? CONAS kayo? Itanungin nyo ang sambayan ng Pilipino kung gusto ba ng CONAS. Kayo talaga kung ano-ano mga naisip nyo para lang matili kayo sa pwesto nyo. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Ay, nako. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, i-share ko lang sa kanyang sinabi ha. Ito Yan, i-share ko sa inyo. Sabi niya, a clearly partisan NBI that was itself a party to violence with these walls cannot credibly appoint itself the guardian of our safety. It's true. We will not permit the safety of this institution to become the instrument for silencing it. Ito yung hinggil sa issue na na may threat sa Senado. Ay, naku, threat. Ito, pakinggan natin tong video na to. Ano ang yung reaction, mga kabibig? Lalo na ang kampon na win-win, gatsyali yan. Win-win, hindi mag-loss-loss. Okay ba, kinig tayo ha. Kayo itong nanghimasok Di patunayan ninyo na kayo ang merong kapangyarihan dyan sa Senado. Bakit si Cayetano? Diba? Imagine, simulat sa poll nang gawin nilang quorum. So ngayon, bakit hindi na lang ilapit nitong si Cayetano sa Supreme Court? Bakit si Cayetano? Kayo itong nanghimasok Correct. Siguro, tayo bilang mga nakakaintindi, unawain na lang natin sila. Sila'y magagaling pero kulang ang kanilang talino. Ooh. 5:07 in the morning.
gumagawa ng batas. But unfortunately, ay mukhang hindi nila naiintindihan ang batas. Di ba ga? That is, again, sa konstitusyon, obsolete na yung 1935 Constitution. Wala na yon. At hindi na ho, kung gamitin man jurisprudence, yun ang sitwasyon itong si Abilino at saka yung kalaban niya, sa isyong politikal, kaugnay nga nitong usapin ng majority noong 1935 or 1949, base sa 1935 Constitution, ay tama naman yun. Tama naman. Abilino versus Cuenco. Ayan. Yan ho yung yan ho yung ang pinagbasehan nila kasi ay luma na. Luma talaga. Pero hindi man nagkakaiba halos. Dahil doon sa Article 6, pareho namang Article 6. Nagkaiba lang ng section kung pang ilang section. Yung 1935, Article 6, Section 10, kung di ako nagkakamali. Section 6 na ba? O Section 6. At yung isa naman ay Article 6, Section 16. Pero yung number 1 nila, paragraph 1 ng dalawang sections ay magkaiba. Yung isa ay majority, yung isa naman ay of all the members. Ginagamit. Pero sa number 2, pareho naman. Pareho. Kaya lang, sinasabi nga, the all members of the Senate. Yan. So that's total it's 24. So ay nung panahon naman itong si Abilino versus Cuenco, 23 lang sila sapagkat nasa abroad yung isa. Totoo yun, Kabibig, ha. Talagang marami ng mga lawyer ang nag-explain tungkol saan. Pero pinipilit pa rin na ni Cayetano, mga Kabibig. Ay, ewan ko sa kanila, bakit pinipilit na sila talaga ang majority black? Gusto nang matigil ang tawag dito, ang flood control hearing. Bakit yung titigil? Anong meron? Kasi sangkot kayo? Ay, yan ang sagot ng mga Pilipino. Kabibig, makintay ka Atty. Harry Roque. Magandang araw po nitong araw na ito. Di ba ho? Bagamat gabi na dyan sa Pilipinas, sa amin hapon pa lamang, napakaganda pong balita. Binasura po ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na isang guro sa ngalan ng Malacanang Senate na ideklara na lehitimong Senate Pro Tempore at acting Senate President itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa BBM 11+1. 11+1. Ibinasura po yung BBM petisyon na 11+1. humihingi na ideklara na legal na Senate President, acting Senate President at Senate Pro Tempore si Gatchalian at ang kanyang mga kasama na si Erich Sylvester, the American law bender, bilang di umano ay chairperson ng Committee on Blue Ribbon na tinatawag nating Red Ribbon. Napakagandang balita po ito. Dahil bagamat humingi sila ng basbas sa Korte Suprema na sila ang legal na liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At dahil ibinasura ng Korte Suprema yung ganyang petisyon, walang basbas na legal ang Malacanang Senate at walang basbas na legal na acting Senate President at Speaker Pro Tempore itong si Gatchalian at ang kanyang mga kasama. Totoo po. Ang dahilan ay dahil no standing yung petitioner. Pero wag po kayong magkakamali. Nung kami po ay naghain ng petisyon para ibasura yung impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilarion Davide, wala rin po kaming personalidad noon. Dahil hindi naman kami yung ini-impeach. Okay? Kami mga concerned citizens lamang. Pero anong sabi ng Korte Suprema? Sa kauna-unahang pagkakataon, kaso ko po yan, Francisco versus House of Representatives. Ang sabi nila, kaming mga ordinaryong mamamayan, merong citizen standing para magdemanda kapag merong labag sa saligang batas o para sa mga gawain na kahit anong sangay ng gobyerno na labag sa saligang batas. At dahil kami ay kinilala na merong citizen standing, rinisolba ang aming petition at sinabi mali ang ginawa ng Kamara de Representante
dahil yung pangalawang impeachment labang kay Hilarion Davide na pinamunuan nitong Gibo Maltese citizen Teodoro ay labag sa saligang batas dahil ito'y hinain sa loob ng 1 taon na pinagbabawal. Dahil alam naman natin na sa 1 taon, ang isang impeachable official ay pwede lang magkaroon ng impeachment complaint once, not twice. So, anong pagkakaiba nung panahon na kami ay nagdemanda bilang ordinaryong mamamayan at itong school teacher na nagdemanda para kilalanin na legal sila Malacanang Senate? Wala po. Sa totoo lang, kung gustong iresolba yan ng Korte Suprema, dapat na resolba yan dahil kami, nung panahon ni Hilarion Davide, wala naman kaming pakialam dyan sa impeachment ni Hilarion Davide. Hindi naman kami ang ini-impeach. Hindi naman kami mambabatas na mayroong personalidad para magdemanda kung nalalabag ang saligang batas. Ibig sabihin, talagang ayaw maghimasok ng Korte Suprema dun sa issue na dinulog sa kanila. Bakit? Kasi nga, sa tingin nila, walang dapat babago sa Senado. Ang halal ng 13 senador na sang-ayon sa ating saligang batas, ang boto na kinakailangan ng kahit sinong nagnanais na maging Senate President ay 13. At sa ngayon, 13, iisa lang ang nakakuha ng 13 boto. At yan si Alan Peter Cayetano. So nang dinismiss ng hukuman itong petisyon na bigyan ng basbas sila Sherwin Gatchalian na legal na opisyalis ng Senado, ayaw paghimasukan ng Korte Suprema ang status quo dahil ang status quo si Alan Peter Cayetano lamang ang Senate President. Paano naman yung dulog nitong teacher neto na kilalanin si Erich Sylvester, the American, the law bender, bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na tinatawag na Red Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayaw rin paghimasukan ng hukuman. Kasi malinaw naman sa saligang batas na a quorum shall be majority of members of each house. Correct. So bago magkaroon ng mga bagong chairpersons ng mga committee, kinakailangan may quorum. Correct. Ano ang quorum? Ang quorum, sang-ayon sa lingwahe, Ayun, alam ko ang napakalinaw na lingwahe ng ating saligang batas, majority. Anong majority? 12 plus 1, 13. So ito yung sinasabi natin na kapag ang Korte Suprema ay nag-dismiss ng kaso for whatever reason, ini-institutionalize niya, gina-justify niya ang status quo. Oh. Ibig sabihin, nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, nananatiling chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano, at nananatiling chairperson ng subcommittee on the flood control scam, si Senator Rodante Marcoleta. Pahiya ang Senate ng Malacanang. Correct. Bagamat, sasabihin nila, Senator ang kaso Malacanang. si Dandy, walang standing. Bagamat, totoo yan, na-dismiss because of no standing, ang epekto, it will justify the status quo. At ang status quo ay Alan Peter Cayetano and the majority of 13 na kinabilangan ni Senator Bato de la Rosa. Yan po ang epekto kapag hindi binigyan ng due course ang isang petisyon ng Korte Suprema. It legitimizes the status quo, at ang status quo, si Alan Peter Cayetano ang Senate President, si Pia ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, at si Senator Marcoleta ang chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam. Ano na ngayon ang mangyayari kay Gatchalian? Mag-ingat ka, Gatchalian, dahil ikaw, hindi ka abogado, di mo alam kung anong sinasabi talaga ng batas at ng saligang batas. Pag ikaw pumirma sa kahit anong tseke, that is usurpation of authority. At kapag yan ay kinilalang pirma mo ng bangko, that is malversation of public funds. Dahil tanging authorized signatory lamang dyan sa Senado ay ang Senate President at ay walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Hindi mo maitatanggi na kinikilala nyo pa rin si Alan Peter Cayetano. Dahil hindi ka naman nila hinalal bilang Senate President. Bakit? Kasi wala silang 13 boto. Tama ang ginagawa nyo na humahanap kayo ngayon ng isang boto
para magkaroon kayo ng 30 na boto. Dahil hanggang wala kang 30 na boto, huwag kang pipirma sa kahit anong cheque, malversation of public funds yan, Kaya at nga. usurpation of authority. Alam mo yan. Kaya nga, hindi nyo dineklarang Masukan Senate yan. President si Gatchalian. Dahil alam nyong walang legal na basihan. Katawa-tawa naman kayo, mga mambabatas kayo, hindi nyo maintindihan ang napakasimpleng lingwahe na ang Senate President hahalal ng majority ng lahat ng miyembro. Ibig sabihin, 24. Magbabago lang yan kung merong namatay doon sa mga senador. Pero ngayon po, 24 ang senador, so ang kinakailangan na boto ay 13, ang quorum ay 13 pa rin. That is why I'm curious. Abay, si Gatchalian pa ang tumanggi doon sa joint signatories para lang hindi maantala ang sweldo ng mga empleyado ng Senado. Samantalang, siya naman yung nangangailangan ng deklarasyon sa hukuman na siya talaga ang acting Senate President. Gatchalian. O ayan, binasura na. Lus-lus ka Wala na. na yung ganyang basbas. Paano ka ngayon? Tumanggi ka na. Ang Land Bank of the Philippines, ang depository ng Senate ngayon, kapag sila ay nag-encash ng cheque at tumanggap na cheque na pirmado ni Gatchalian, lagot sila. Malversation of public funds. At sa tingin ko, hindi nila pagpipilitan yan. Nako, yan ang tinatawag natin. Hinay-hinay Gatchalian. Masyadong tumaas yata ang utot mo sa utak mo. Naku po. So yun lang kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Naku. Maraming makukulong. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Katakot.